Hi guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay gagawa naman tayo ng Tang Mango Ice Candy. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe ka muna at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ni Mayumi. Dahil naubos ko na nga guys maibenta yung chocolate ice candy, at nabawi ko na puhunan ko, kaya gumawa naman ako ng mango ice candy ngayon, gamit ang Tang Mango flavor. Bale, papaikot-ikotin ko na lang yung tubo para maging kapital at makagawa pa tayo ng iba't ibang flavor. So, prepare natin yung mga ingredients. Isang 390 grams na New Jersey sweetened condensed creamer, 1 cup of cornstarch, Tang mango, 1.5 cup of sugar, at 1.5 liter of water. Una, pakuluin muna natin ang tubig. Habang piniprepare naman ang cornstarch. Kapag medyo mainit na yung tubig, lagay natin ang cornstarch. Ibuhos at haluin para hindi mamuo ang cornstarch. Ang gamit pala ng cornstarch ay para maging fine at malambot ang texture ng ating ice candy. Pwede mo na rin dyan isunod ang gatas, asukal, at yung Tang Mango flavor. Haluin mo lang sila ng maigi para mag-mix ng maayos ang mga ingredients. Kapag nagsama-sama na mga ingredients, ito ay pinapakuluan ko ng 10 to 15 minutes para sure na okay ang ating gawa. Dahil karamihan sa mga bumibili sa akin ay mga bata. Pwede mong tikman ang iyong ginagawa para malaman mo kung tama na ba ang blending ng tamis ng ice candy. Kasi sa totoo lang guys, etong Tang Mango ay medyo may twist of asim siya sa dulo ng dila ko. At dahil nga karamihan bata ang bumibili, ay dapat mabalanse natin yung tamis at medyo mawala yung kanyang asim. Kaya bahala na kayo kung gusto nyo pang magdagdag ng asukal. Amoy na amoy rin ang aroma ng Tang Mango guys. Kaya mabango siya habang niluluto. Dito guys, makikita nyo na malapot siya. Yan ay dahil sa kanyang cornstarch. Sabi nila, pwede ka rin daw gumamit ng cassava flour. Kapag sapat na ang pagpapakulo mo, pwede mo na siyang hanguin at hayaang lumamig ng ilang oras. Kapag malamig na guys, pwede na natin siyang ilagay sa ating plastic. Ang gamit ko ay White Horse na may size na 2x10. Ang 2x10 ay medyo mataba, pero pwede ka din gumamit ng 1x10 or 1.5x10 na ginagamit ng karamihan. So, sa pagsalin ng ice candy ay kailangan nating gumamit ng embudo. Ipasok ang embudo sa plastic at ibuhos ng iyong malapot at malagkit na ice candy. Meron akong sinusunod na sukat para maging pare-pareho ang taas nila. Meron din nga pala akong hinandang towel para pamunas sa aking malagkit na kamay. So, paano nga ba ako nag-umpisa ng ganitong ice candy na to? Bale, sinimulan talaga siya ng nanay ko magbenta dito sa amin. Tapos,
Tapos, naglagay na siya ng karatula sa pintuan sa labas. Naisip ko, naku, sino naman kaya bibili dyan ng ice candy? Kasi nga, di naman sanay na may nagtitinda ng ice candy dito or may ilan din kasing tindahan dito sa amin. Pero may isang batang bumili, tapos wala nang sumunod. Hanggang sa kinabukasan, nagsunod-sunod na yung kumakatok sa pintuan namin para bumili ng ice candy. At dahil nga hinahanap na siya ng mga bata, nagpaturo na rin ako sa nanay ko paano gumawa nito. Noong una, napagod ako kasi nahirapan akong magbigkis nitong ice candy at inabot talaga ako ng ilang oras. Kaya lang, kapag nauubos na siya, ay naghahanap at bumabalik yung mga tao, kaya ipinagpatuloy ko na lang yung paggawa ko. Kasi natutuwa ako kapag bumabalik sila kahit na maliit lang talaga kita ko dito. At eto ngang bagyong Egay guys, nagtataka ako kasi akala ko mabenta lang tong ice candy kapag mainit ang panahon. Pero walang nakakapigil sa mga bata mag-ice candy. Kasi kahit umuulan, bumabagyo, malamig ang panahon, kumakatok pa rin talaga sila sa pintuan para bumili ng ice candy. Kaya sige na nga, ipagpatuloy natin to. Nanonood na rin ako sa YouTube kung paano gumawa ng ibang flavor. Para yun na rin ang gagawin ko sa susunod. May kamahalan nga lang guys ang asukal at gatas, lalo na kung sa palengke o sa tindahan ka bibili. Kaya dapat sa may malaking discount ka bumili para kahit papano may balik pa rin kahit maliit ang kita. Sa ngayon ay meron na tayong 3 flavor, isang chocolate, isang Oreo at isang mangga. So, sa nakikita ko, isa din itong magandang negosyo or side hustle mo or hobby lang para naman may dagdag gamit ang ating ref. So, ayan, sana hindi magsawang bumili ng ice candy ang mga bata dito sa amin para makagawa pa ako ng iba't ibang flavor ng ice candy.
guys, tapos ko nang balutin lahat ng ice candy. Atin ang bilangin kung ilan ba ang lahat ng nagawa kong ice candy. Ayan, 23 piraso lahat ang nagawa ko guys. At dahil nga natapos ko na, babanlawan ko yan guys para matanggal yung kanyang lagkit.